Sa mga bago pa lamang sa aking channel, ay naniyahan ko po kayo na mag-subscribe at i-like ang aking video dahil malaking bagay na po ito para sa aking channel. Maraming salamat at tara, simulan na natin to. Tawagin niyo po akong Arnel. Tubong Kabisayaan po ako. Ngunit lumaki ako ng Maynila dahil doon napili ng aking mga magulang na maghanap buhay. At saka na rin sa hindi nila nagustuhan ang mga usap-usapan patungkol sa pamilya ng aking mga magulang. Dahil ayon sa mga usap-usapan na naririnig ng mga magulang ko, ay naging aswang ang aking lolo at lula dahil ang mga ito ang nagmana at tumanggap sa pagkaaswang ng kanilang mga magulang. Matagal na rin ang usap-usapan na ito, kaya ganoon na lamang ang inis ng aking ina at ama dahil ayaw ng mga ito na hinihinilaan sila ng mga tao ang nasa paligid namin. Lumikas kami ng Maynila noong mga taong 2000. Nasa 12 taon pa lamang ako sa panahon na yon. Hanggang sa kapagtapos ako ng pag-aaral ko sa kolehiyo at nakahanap ng magandang trabaho. Sa unang simula ko sa trabaho ay nakilala ko si Giselle. Tubong Kabisayaan din. At mismo isang lugar lang din kami isinilang. At malapit lamang sa lugar ng aking lolo at lula ang bahay nila ni Giselle. Niligawan ko si Giselle. Kinilala namin ang isa't isa. Palagi kaming lumalabas at namamasyal sa kung saan-saan pagkatapos ng aming trabaho. Hanggang sa nakuha ko ang loob ni Giselle. At sa wakas, narinig ko din ang matamis na oo nito. Labis ang saya ko sa naging sagot nito syempre. At sa dinagtagal, ay pinakilala nito ako sa kanyang pamilya. Ngunit sa tawag nga lang ito dahil nasa Visayas ang mga magulang ni Giselle. Hindi tulad sa akin, nakasama ko ang pamilya ko sa Maynila. Sa tagal ng aming pagsasama ni Giselle, ay napagplanuhan na naming magpakasal dahil ayaw na namin maghiwalay pa sa isa't isa. Kaya naman nagpaalam ako sa aking magulang na kung pwede tutungo ako sa dati naming lugar para samahan ang mapapangasawa ko na si Giselle. Pumayag naman ang magulang ko dahil na rin siguro naintindihan nila na hindi na ako bata para hindi payagan sa hinihingi ko sa kanilang kunting pabor. Sa araw ng Sabado ay umalis na kami ni Giselle para tumungo sa Visayas at para lubusan na ako nitong maipakilala sa kanyang mga magulang. Mga ilang oras lang ang aming naging biyahe at nakarating na kami sa Visayas. Tanghali na nang kami makarating sa bahay nila ni Giselle. At pagkarating pa lamang namin ay sinalubong na agad kami ng mga magulang at kapatid ni Giselle. Sa unang araw ng pananatili ko sa bahay nila ni Giselle, ay naging komportable ako sa pamamahay nila dahil maganda naman yung pakikitungo ng mga magulang at kapatid ni Giselle na kahit hindi nila sabihin ay halatang tanggap nila ako bilang nobyo at mapapangasawa ng kanilang anak. Matapos kaming makapagtanghalian ay pinakilala na ako ni Giselle at ibinahagi din ito na dito rin ako sa lugar nila isinilang at meron akong mga kapamilya dito sa lugar nila. At nang tinanong nila ako at kung sino ang mga pamilya ko dito sa lugar, ay labis yung pagkinot ng noo ng mga magulang ni Giselle. Hindi ko alam kung bakit, pero isa lang nasa isipan ko dahil siguro naririnig din nila ang usap-usapan patungkol sa kwento ng aking pamilya. Nagsalita ang ina ni Giselle na tawagin natin sa pangalang Lourdes. Sana naman iyo, pumunta ka dito para makilala mo kaming pamilya ng anak ko at hindi para sa pamilya mo. Wika pa ni Nay Lourdes. Hindi po ta Lourdes. Pumunta po ako dito para makilala kayo at wala po sa isipan ko ang pumunta sa lolo at lola ko dahil sinabihan din naman ako ng mga magulang ko na wag akong pumunta sa bahay ng mga magulang nila para hindi na ako madamay pa sa mga usap-usapan patungkol sa lolo at lula ko.
Sagot ko pa kay Nay Lourdes. Ngumiti naman ito sa akin na halatang nagustuhan nito ang naging sagot ko. Mga nasa 1 buwan din ang pamamalagi namin ni Giselle sa Visayas dahil gusto nito makipagpiesta muna sa lugar nila dahil ilang taon na rin itong hindi nakakauwi sa kanila at matagal-tagal na rin itong hindi nakadesko. Sa 1 linggo ng pananatili ko sa lugar ay madalas akong makaramdam ng kakaiba tuwing gabi dahil madalas akong makarinig ng mga huni ng wakwak at minsan naman ay tiktik. Maamin ko, hindi na rin ako bago sa mga aswang na yan dahil tubong Kabisayaan din naman ako. Isang gabi, bumili ako ng soft drinks. Nagbibisikleta lamang ako noon. Medyo malayo din ang bahay nila ni Giselle sa tindahan. At masasabi ko, matatakot ka talaga kapag ikaw lang mag-isa ang maglakad. Dahil mula sa tindahan ay wala na halos bahay ang makikita sa gilid ng daan at medyo madilim din ang dinadaanan ko. Dahil may mga malalaking puno ng mahogani at mga kawayan ang sa gilid ng daan. At madagdag mo pa ang patay sindi na ilaw ng mga street lights. Kaya dagdag ka ba talaga para sa akin na nasanay sa Maynila na maliwanag ang daan palagi? Sa Visayas ko talaga naramdaman ang unang takot ko sa gabi. Habang pauwi na ako at nasa kalagitnaan ng aking pagbebisikleta, nang may narinig ako ng huni. At huni po iyon ng wakwak. Mahina lamang yung huni nito na masasabing mong nasa malapit lamang ito. Kaya tumigil ako sandali at nagpalinga-linga dahil baka mabigla na lamang ako kapag magpakita ito sa akin. At tama lamang ang paghinto sa gilid ng karsada ay may isang puno ng kawayan ang natumba sa kilid nito. Kumuha ako ng sanga nito na kung tawagin sa Visayas ay kagingking. May mga tinik pa ito na hindi naman ganun katulis, pero sapat na para masaktan ka pag hinataw ka ng kagingking. Akmang sisikadan ko na ang daladala kong bisikleta ay sa bandang unahan ko ay may naaninag ako na isang maitim at malaking aso ang nakatayo sa gitna ng karsada. Napamura pa ako noon dahil sa aking nakita. Dahil alam ko, hindi ito isang ordinaryong aso lamang dahil sa nagbabaga ang mata nito at napakalaki ng aso kung ikumpara ito sa mga ordinaryong aso. Nagsitayuan ang aking mga balahibo at nanginginig yung buong katawan ko. Naramdam ko yung lamig ng hangin na bumabalot sa akin. Nakita kong paunting-unting lumalapit sa akin yung aso. Kaya naman binitawan ko yung bisikleta at hinawakan ng mahigpit yung kagingking. Sabay wasiwas nito. Nagulat na lamang ako nang umangil ang nilalang ng napakalakas at sabay takbo ito ang mabilis patungo sa akin. Nang malapit na ito sa akin, ay biglang may lumipad na isang malapad na ibon sa harap ko dahil biglang lumiwanag ang paligid dahil sa ilaw ng isang truck na nagde-deliver ng mga buhangin. Napasigaw yung driver at kasama nito sa akin kung ano ba yung hayop na lumipad sa harapan ko dahil akala nila aso yung nakita nila. Kaya nagulat sila nang bigla na lamang itong lumipad sa harapan ko. Laking pasasalamat ko dahil merong dumaan na sasakyan. Dahil kung nagkataon na walang dumaan, tsak mabagtama na ako ng nilalang na yon na sa aking palagay ay isang aswang. Inihatid ako ng truck sa bahay nila ni Giselle at pagkatapos ay ibinahagi ko sa kanila ang nangyari na merong aswang ang balak akong biktimahin. Akala ko hindi na mauulit ang nangyari sa akin. Pero hindi pa pala
Araw ng Miyerkules, pumunta kami ni Giselle sa kaibigan nito dahil kaarawan ng kanyang kaibigan at inanyayahan ito na dumalo dahil ngayon lang sila ulit magkikita. Dahil bagong uwi lang din ang kaibigan ni Giselle mula abroad. Masayang nagkikwentuhan ang mga kaibigan ni Giselle hanggang sa inabutan na kami ng dilim. Wala namang problema dahil motor yung dala-dala namin. Kaya kahit abutin kami ng gabi sa pag-uwi ay okay lang. At syempre nakakahiya din sa kaibigan ni Giselle kung uuwi agad kami. Dahil nga ngayon lang ulit sila magkita-kita sa loob ng ilang taon. Medyo malayo din ang lalakbayin namin ni Giselle pauwi dahil bandang dulo ng barangay yung bahay ng kaibigan ni Giselle. At isa pa, medyo liblib pa yung lugar nila. Pero okay lang naman dahil may kasama naman ako sa pag-uwi. Kaya hindi ako natatakot. Bandang 12:00 na ng gabi ay medyo lasing na kami. Kaya napagpasyahan na naming umuwi ni Giselle dahil baka kanina pa naghihintay ang mga magulang nito sa amin na makauwi dahil nga malalim na ang gabi. Nang makalabas na kami sa lugar ng kaibigan ni Giselle, ay muntik na kaming makabangga ng isang babae na medyo may katandaan na rin. Siguro na sa tansya ko ay nasa 60 taong gulang. Naggulat kami dahil parang bigla lamang itong lumitaw sa daan. Hindi naman ako ganun kalasing at syempre maliwanag pa ang mga paningin ko sa mga oras na yon. Nagtataka kami ni Giselle dahil bigla-bigla na lamang ito lumitaw sa daan. At ang kakaiba pa ay nasa gitna ito ng daan naglalakad. Kaya duda ako sa matanda. Ngunit humingi pa rin kami ng paumanhin sa matanda dahil kamuntikan na namin itong mabangga. Ngumiti naman ang matanda sa amin at nagpatuloy na ito sa kanyang paglalakad. At ganun pa rin na sa gitna pa rin ito ng daan naglalakad. Kaya sinabihan ko ito, "Ate, baka pwede po sa gilid kayo dumaan. Baka may bigla na lamang dumaan na sasakyan at sobrang bilis ang takbo nito. Ay baka mabangga ka po ate," sabi ko sa matanda. Nang matapos ako sa aking pagsalita, ay kitang-kita ko yung pag-iba ng muka ng matanda. Biglang kuminot ang noo nito at sumimangot at yumuko. Kaya kinabahan si Giselle at tinapik nito ako na kung pwede umalis na kami. Kaya binati ko na lamang yung matanda ng magandang gabi, sabay patakbo ng motorsiklo. Nang makalagpas na kami sa unang sityo at napadaan sa makakahoy na daan, ay ramdam namin ni Giselle ang pag-iba ng hihip ng hangin. Hindi kasi ganun kabilis ang pagtatakbo ng motor ko, kaya ramdam namin yung pag-iba ng hangin. Hanggang sa may naririnig kami na isang huni ng wakwak. Nung una, napakalakas ng huni nito hanggang sa pahina ito ng pahina. At sa di nagtagal ay nakarinig na rin kami ng huni ng mga pagaspas ng pakpak. Kaya yumakap sa akin ng mahigpit si Giselle at ramdam ko ang panlalamig nito dahil yung dampi ng kamay nito ay sobrang napakalamig na halatang takot na takot ito. Kaya binilisan ko yung pagmamaniho ko para makalayo kami sa kung anuman ang sumusunod sa amin. Pero nagkamali ako dahil habang binibilisan ko ang pagpapatakbo ay ganon din ang bilis ng kung anuman ang sumusunod sa amin na nilalang. Nang ramdam ko na parang nasa uluhan lamang namin niyon, ay napatingala ako para tingnan ang nasa itaas. At nagulat ako sa aking nakita dahil isang wakwak ang nasa itaas namin at napakalapad ng mga pakpak nito na kahit kaming dalawa ni Giselle ay kaya nitong matakpan sa sobrang lapad nito. Napamura na lamang ako sa aking nakita at lalong binilisan ang takbo
Ngunit bigla na lamang ako napahinto sa pagpapatakbo dahil sa bandang unahan ng motor na minamaniyo ko ay nakita namin ang isang babae. Kaya napasigaw si Giselle dahil akala nito mababangga namin ang babae. Ngunit nagulat kami ni Giselle dahil nang biglang humarap yung babae, ay ito yung babae na kanina ay muntik na rin namin mabangga. Pero ang kakaiba, dahil sa ngayon, ang mukha ng matanda ay kakaiba. Nanlilisik ang mga mata nito habang nagbabaga sa sobrang pagkapula nito, at ang mga buhok nito ay nagsisitayuan na parang masasabi mo na parang may mga sariling buhay. Nanigas ang mga katawan ko dahil sa nakita ko. Mabuti na lamang dahil sa sobrang takot ni Giselle ay nagawa nito akong tapikin sa aking kanang balikat, dahilan para mawala at makabalik ako sa katinoan ko. Ayaw umalis ng babae sa harapan namin, kaya sinit up ko yung ilaw ko sa high para tamaan ng ilaw ang babae sa kanyang mga mata, at inubos ko ang pagpuga sa aking nobela, dahilan para gumawa ito ng ingay na napakalakas ang tambutso ng motor ko. At sa paraan na iyon ay bigla na lamang nawala sa paningin namin ang babae na kanina'y nasa harapan ng namin. Nang mawala na ang babae sa harapan namin, ay agad kong pinatakbo ang motor nang makauwi na kami. Nang makauwi na kami, ay labis ang pag-aalala ng magulang ni Giselle sa amin, dahil halos madaling araw na kami nakauwi, at inisip ng mga ito na baka may masamang nangyari sa amin. Kaya ibinahagi lang namin ang mga nangyari sa amin, at nagpasalamat naman ang mga magulang ni Giselle na wala naman may nangyari sa amin. At sa mga sumunod na araw ay bumalik na kami sa Maynila para makabalik sa aming trabaho at maasikaso ang aming pagpapakasal ni Giselle. At dito ko na rin tatapusin ang naging karanasan ko patungkol sa aswang. Sana inyong nagustuhan ang aking karanasan. Maraming salamat at hanggang sa muli, mga kamarkmen.